Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Chelsea Perkins, 33 taong gulang, dating miyembro ng Coast Guard na naging content creator sa OnlyFans, ay makikitang nakangiti sa buong oras ng kanyang investigasyon, kumbinsido na nakalusot siya sa isang perpektong krimen. Para sa kanya, hindi mababasag ang kanyang kwento. Akala niya, ang pagbiyahe ng mahigit 300 milya dala ang isang baril, pag-akit sa isang kalalaki papunta sa kakahuyan, at pagbaril dito ng isang beses sa likod ng ulo ay maituturing na self-defense. Inisip niya na ang kanyang mga pahayag tungkol sa PTSD at trauma ay magpapakita sa kanya bilang biktima, hindi bilang salarin. Umasta siyang inosente. Naniniwala siyang hindi siya mahahawakan ng batas. Ngunit, nagbago ang lahat nang ilatag ng mga federal investigator ang ebidensya, mga GPS data, surveillance footage, mga naburang mensahe sa Facebook, isang pekeng suicide note na siya mismo ang gumawa gamit ang pangalan ng biktima, at DNA evidence na direktang nag-uugnay sa kanya sa pinangyarihan. Bawat bakas na akala niya ay nabura na, ay muling lumitaw, at doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang mapapanood mo ay ang sandaling napagtanto ni Chelsea Perkins na ang kanyang depensa gamit ang trauma ay hindi kayang tapatan ng malinaw at planadong ebidensya na kanyang iniwan. Si Matthew Dunmire ay natagpo ang patay, binaril sa istilong parang planadong pagpatay sa Cuyahoga Valley National Park. Ang babaeng responsable ay naitala ang halos bawat hakbang ng kanyang ginawang krimen na tumawid pa ng ilang estado, at ipinagdiwang pa ito sa pamamagitan ng isang tattoo na ginawa niya sa mismong araw na iyon. Ito ang nakakakilabot na kaso ng isang dating miyembro ng Coast Guard na maingat na nagplano ng isang pagpatay bilang paghihiganti. Lahat ng detalyeng maririnig mo ay kumpirmado mula sa mga dokumento ng federal na hukuman, mga ulat ng investigasyon ng FBI, at mga testimonya sa paglilitis. Kung hindi mo pa naririnig ang kwentong ito, maghanda ka. Ang nangyari sa Valley View, Ohio, noong ika-6 ng March 2021 ay magpapakita kung paano inilantad ng digital na ebidensya ang isang planadong krimen, at ang babaeng naniwalang kaya niyang burahin ang lahat. Si Matthew Dunmire ay 31 taong gulang, isang aspiring musician na mahilig tumugtog ng gitara, ama ng 2 anak na sina Caleb at Adriana Darles, at kilala ng kanyang mga kaibigan bilang isang malayang espiritu, isang taong hindi kayang manakit ng kapwa. Nagtatrabaho si Matthew sa isang screen printing shop sa Cleveland. Ayon sa kanyang katrabaho na si Jaime Magyaros, nagsisikap si Matthew na magbago at iwan ang bisyo. Ipinagmamalaki niya ito. Madalas niyang sabihin sa mga kaibigan na nasa unahan pa niya ang buong buhay. Ayon naman sa kanyang matalik na kaibigan na si Andrew Murphy, mabuting tao si Matthew at isang mahusay na leader. Hindi estranghero sa isa't isa sina Chelsea Perkins at Matthew Dunmire. Magkakilala na sila mula pa noong kanilang kabataan, nang pareho silang nag-aral sa iisang high school sa Virginia. Nagkahiwalay ang kanilang landas matapos ang graduation, hanggang sa muling mag-cruise ang kanilang buhay noong 2017. Noong taong iyon, nagsampa si Chelsea ng ulat sa pulisya at inakusahan si Matthew ng pang-aabuso. Ngunit nagpasya ang mga piskal sa Virginia na huwag ituloy ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahil dito, si Matthew ay hindi na aresto, hindi nasampahan ng kaso, at hindi nahatulan. Mahalagang tandaan ang detalyeng ito dahil magiging susi ito kalaunan sa pagbuo ng motibo ayon sa investigasyon. Si Chelsea Perkins ay isang dating miyembro ng Coast Guard at ina ng 2 maliliit na bata. Siya ay kasal kay John Robert Perkins na isa ring miyembro ng US Coast Guard. Bukod dito, nagtatrabaho rin siya bilang isang online content creator gamit ang pangalang Selena Savage, at hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang paratang laban kay Matthew.
Noong Pebrero 2021, 4 na taon matapos ang akusasyon, nakipag-ugnayan si Chelsea kay Matthew sa Facebook. Nagpadala siya ng friend request at nagsimulang makipag-usap. Ayon sa mga dokumento ng korte, may mga mensahe rin siyang ipinadala sa kanyang mga kaibigan tungkol kay Matthew. Sa isa sa mga ito, sinabi niya, darating din ang araw niya. Nag-book siya ng isang Airbnb sa Cleveland. Gumawa siya ng plano. Pagsapit ng 5 ng Marso 2021, sinabi ni Matthew sa kanyang mga katrabaho na excited siya. May darating daw na babae mula sa ibang lugar upang bisitahin siya. Plano nilang magkasama sa buong weekend. Kinagabihan, lumabas si Matthew kasama ang kanyang mga katrabaho sa Tiki Underground Bar sa Cleveland. Bandang 6:00 ng gabi, nakatanggap siya ng mensahe. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at sinabi sa lahat, nandito na siya. Sumama pa sa kanya ang kanyang supervisor palabas at nakita siyang sumakay sa isang puting sasakyan. Isang babaeng may kayumangging buhok ang nakaupo sa driver's seat. Sa likod ng sasakyan, may nakadikit na Coast Guard sticker, isang Bauhaus sticker, at sa ilalim ng plaka ay may nakasulat na Virginia is for lovers. At iyon na ang huling pagkakataon na nakita ng kanyang mga katrabaho si Matthew na buhay. Ang hindi pa alam ng depensa noon, bawat galaw ng sasakyang iyon ay naitala. Mula Virginia hanggang Ohio, nasundan ang buong biyahe sa pamamagitan ng license plate readers at mga surveillance camera. Mula sa Tiki Underground, dumiretso ang sasakyan sa isang malapit na BP gas station. Sa CCTV footage, makikitang pumasok si Matthew. Bumili siya ng sigarilyo at isang bote ng Aquafina na tubig. Tandaan mo ang boteng iyon. Malalaman mo kung bakit mahalaga ito maya-maya. Pagkatapos, nagtungo sila sa isang Airbnb na nirentahan ni Chelsea sa University Circle. Ginamit niya ang sarili niyang credit card. Kinumpirma rin ng GPS data mula sa cellphone ni Matthew na naroon siya sa lokasyong iyon. Magkasama silang nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, March 6, nagpadala si Matthew ng mensahe sa kanyang kasintahan. Sinabi niyang magdo-donate siya ng plasma at uuwi rin agad. Bandang 10:29 ng umaga, nagpadala pa siya ng isa pang mensahe. Okay, magkikita tayo mamaya. Iyon na ang kanyang huling mensahe. Ngunit narito ang detalyeng kalaunan ay nagpahina sa depensa. Nasubaybayan ng mga investigador ang bawat galaw sa pamamagitan ng highway toll records, license plate readers at GPS data. Dinala ni Chelsea Perkins o si Matthew sa Cuyahoga Valley National Park sa Valley View gamit ang dahilan na gagawa sila ng adult content. Huminto sila malapit sa Terra Vista Natural Study Area, isang hiking trail na malapit sa Terra Vista Cemetery. Naglakad sila lampas sa sementeryo. Tumawid sila sa mga malalalim na bahagi ng lupa at lumayo sa pangunahing daan, papasok sa masukal na kagubatan. Bandang 11:30 hanggang 11:50 ng umaga, may 2 hiker sa lugar na nakarinig ng isang putok. Ilang sandali pa, may isa pang mag-asawa na nakasalubong ang isang babae sa kagubatan. Nakasuot siya ng puro itim. Itim na damit, itim na hanggang tuhod na bota, at iitim na hoodie. Kapansin-pansin siya dahil hindi angkop ang kanyang suot para sa pag-hike. Mukha siyang nalilito at walang emosyon ang kanyang mukha. Ang babaeng iyon ay si Chelsea Perkins. Pagkatapos, may natuklasan ang mga investigador na tuluyang nagbago sa takbo ng kaso. Ipinakita ng mga Easy Pass records na ang puting smart car ay umalis agad ng Ohio matapos ang insidente. Tumungo ito pasilangan papuntang Michigan. Nagmaneho si Chelsea Perkins papunta sa isang tattoo parlor sa Metro Detroit. Mas maaga pa lang, noong umagang iyon, nakipag-ugnayan na siya sa kanyang tattoo artist. Sinabi niyang galing siya sa Cleveland at may dadaanan muna bago bumiyahe papuntang Michigan. Ang dadaanan na yon ang pinangyarihan ng krimen. Sa tattoo parlor,
nagpalagay si Chelsea ng isang partikular na tattoo sa kanyang bisig, isang lubid na buhol, simbolo ng kamatayan sa pamamagitan ng pagtay, isang simbolo ng paghatol. Ipinagawa niya ang tattoo sa mismong araw na nangyari ang krimen kay Matthew Dunmire. Mula sa kagubatan kung saan nasawi ang isang tao, nagmaneho siya papunta sa ibang estado upang markahan ang pangyayaring iyon sa kanyang katawan gamit ang permanenteng tinta. Kalaunan, kinausap ng FBI ang mga empleyado ng tattoo shop. Kinumpirma nila na dumating si Chelsea para sa tattoo at pinatunayan din nila ang eksaktong petsa. Mula Michigan, bumiyahe ang sasakyan pabalik sa Virginia. Ang buong biyahe ay naitala sa pamamagitan ng Easy Pass Records. Ngunit may isa pang mahalagang ebidensya na gagamitin ng mga taga-usig. Isang detalye na magpapakita ng kanyang pagpaplano at kamalayan sa kanyang ginawa. Noong ika-9 ng Marso 2021, 3 araw matapos ang insidente, may mga hikers na nakadiskubre ng isang bangkay sa masukal na bahagi ng Cuyahoga Valley National Park. Rumisponde ang Valley View Police Department. Ang kalalaking natagpuan ay nakasuot ng itim na fingerless gloves, itim na leather jacket, itim na hoodie, itim na jeans at itim na bota. Sa kanyang bulsa, may ID na nagpakilalang siya ay si Matthew John Dunmire. May isang tama siya ng bala sa likod ng ulo. Sa tabi ng kanyang katawan, may isang plastik na bote ng Aquafina na tubig. Naalala mo ba ang boteng iyon mula sa BP station? Narito kung bakit ito mahalaga. Kinumpirma ng autopsy na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagbaril. Ngunit ihahayag pa ng prosekusyon ang kanilang pinakamalakas na ebidensya. Isang ebidensyang direktang mag-uugnay kay Chelsea Perkins sa pinangyarihan. Ang FBI Cleveland Division ang namahala sa investigasyon. Dahil nangyari ang insidente sa federal land, naging federal na kaso ito. Sinimulan ng mga ahente ang pagtatanong sa mga katrabaho ni Matthew. Doon nila nalaman ang tungkol sa babaeng sumundo sa kanya gamit ang puting smart car. Nakakuha sila ng surveillance footage mula sa BP station. Kita ang plaka ng sasakyan. Natuntoon nila na ang sasakyan ay nakarehistro sa isang miyembro ng US Coast Guard sa Arlington, Virginia. Ang kanyang asawa ay si Chelsea Perkins. Ipinakita ng mga ahente ang isang photo lineup sa mga katrabaho ni Matthew. Nakilala nila si Chelsea Perkins bilang babaeng kasama niya. Ayon sa mga dokumento ng federal na hukuman, pati ang mga saksi sa parke ay kinilala rin siya. Kinumpirma ng mag-asawang nakakita sa babaeng nakaitim na si Chelsea Perkins iyon. Sumunod ang pisikal na ebidensya. Sa forensic testing ng Aquafina water bottle, natagpuan ang DNA ni Matthew at Chelsea sa bunganga at takip nito. Natagpuan din ang DNA ni Chelsea sa katawan ni Matthew at sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ang GPS data, mga surveillance camera, at license plate readers, lahat ng ito ay bumuo ng isang malinaw na timeline na ginamit ng prosekusyon upang ipakita ang planadong pangyayari. Noong ika-30 ng Marso 2021, nagsagawa ang mga federal agent ng search warrant sa bahay ni Chelsea Perkins sa Arlington, Virginia. Ang puting smart car ay nakaparada sa labas. Sa loob ng bahay, nakakita ang mga ahente ng 3 9mm na baril. Isa rito ay nasa loob ng isang handbag na naglalaman din ng ID ni Chelsea Perkins. Kinuha ang lahat ng baril at isinailalim sa ballistics testing. Lumabas sa resulta na tugma ang isa sa mga baril sa bala na na-recover mula sa ulo ni Matthew. Ang marka sa bala ay kapareho ng test fire mula sa nasabing baril. Sa forensic testing, natagpuan din ang DNA ni Chelsea Perkins sa baril na iyon. Ngunit may isa pang mahalagang ebidensya ang mga investigador. Sinuri nila ang cellphone ni Chelsea Perkins. Sa mga naburang files, may natagpuan silang isang dokumento, isang sulat na ginawa na parang si Matthew mismo ang sumulat. Ayon sa mga dokumento ng korte, ganito ang nakasaad sa sulat.
Kung binabasa mo ito, huli na ang lahat. Pasensya na sa pananakit ko sa iyo at sa masasamang ginawa ko noon. Isa akong taong nagkamali at pinagbabayaran ko ang aking mga kasalanan. Pinili ko ng lisanin ang mundong ito. Pasensya na kung hindi kita naabisuhan agad. Ginawa ang sulat sa panahong natagpuan ang katawan ni Matthew. Si Chelsea Perkins ang sumulat nito at kalaunan ay binura mula sa kanyang cellphone. Naniniwala ang mga taga-usig na balak niyang ilagay ang sulat sa cellphone ni Matthew sa pinangyarihan upang magmukhang pagpapakamatay ang nangyari. Ngunit may hindi umayon sa plano. Maaaring hindi niya nabuksan ang cellphone ni Matthew o may mga taong biglang dumating o siya ay nataranta. Umalis siya nang hindi na isa sa katuparan ang planong iyon. Ngunit may isang mahalagang bagay siyang nakalimutan. Kahit ang mga binurang files ay maaaring ma-recover sa forensic examination. Ang sulat ay nagsilbing patunay na may kamalayan siya sa kanyang ginawa. Ipinakita rin nito ang pagpaplano at malinaw na intensyon. Matapos ang insidente, binura rin ni Chelsea ang lahat ng mensahe nila ni Matthew sa Facebook at inalis niya ito bilang kaibigan sa platform. Sinubukan niyang burahin ang kanilang digital na koneksyon. Ngunit ang susunod na natuklasan ng mga taga-usig ay lalo pang magpapakita kung gaano kaplano ang lahat. Noong Disyembre 2021, 9 buwan matapos ang pangyayari, inaresto ng FBI si Chelsea Perkins sa Pensacola, Florida. Isang federal grand jury ang nagsampa sa kanya ng 3 kaso: first-degree murder, second-degree murder, at paggamit ng baril sa isang marahas na krimen. Nahaharap siya sa posibilidad ng habambuhay na pagkakakulong. Noong Marso 2021, sa unang paghahalughog sa kanyang bahay, itinanggi ni Chelsea na may alam siya sa nangyari kay Matthew. Ayon kay Assistant U.S. Attorney Scott Zarzicki, nagsinungaling siya sa mga investigador habang patuloy na nadadagdagan ng ebidensya laban sa kanya. Nakatakdasan ang paglilitis noong February 2022, ngunit ilang beses itong naantala. Ayon sa mga tala ng korte, plano ng kanyang mga abogado na igiit ang self-defense sa kabila ng mga ebidensyang nagpapakita ng planadong pangyayari. Ang pagbaril mula sa likod, ang ginawang sulat, ang mahabang biyahe na may dalang baril, at ang tattoo na ipinagawa ilang oras matapos ang insidente. Noong Marso 2024, inalok ng mga taga-usig si Chelsea ng plea deal, 27 hanggang 31 taon na pagkakakulong. Kung tatanggapin niya ito, halos 65 taong gulang na siya bago makalaya. Ngunit tinanggihan ni Chelsea Perkins ang alok. Pinili niyang ipagkatiwala sa hurado ang kanyang kapalaran. Habang nakakulong si Chelsea at naghihintay ng paglilitis, unti-unting nabasag ang pamilya ni Matthew. Ang kanyang ina, si Tommy Lynn Dunmire, ay hindi nakayanan ang bigat ng kanyang pagdadalamhati. Ayon sa kanyang partner na si John Nelson McQuillan, nagsimula itong magsaliksik tungkol sa kaso. Unti-unti siyang nilamon ng galit at paghihiganti. Noong 5 ng November, 2021, 8 buwan, matapos ang pagkamatay ni Matthew, nagbiyahe sina Tommy Lynn Dunmire at John McQuillan papuntang Washington, D.C. Naniniwala silang nahanap na nila ang tirahan ni Chelsea Perkins. Nagsuot si Tommy ng brown na vest at baseball cap. May dala siyang kahon na may butas sa likod. Kumatok siya sa pinto ng isang apartment sa Kingman Park area. Nang may babaeng nagbukas, nagpakilala si Tommy bilang isang delivery driver. Pagkatapos, nagpaputok siya ng 2 beses mula sa isang baril na nakatago sa loob ng kahon. Tinamaan ang babae sa tiyan. Ngunit, may isang malaking pagkakamali. Ang babaeng nagbukas ng pinto ay hindi si Chelsea Perkins. Isang inosenteng tao ang kanyang nasaktan. Isang taong walang kinalaman sa nangyari sa kanyang anak. Agad silang tumakas. Pinalitan pa nila ang plaka ng kanilang sasakyan, ngunit natunton sila ng pulisya. Makalipas lamang ang ilang oras. Habang papalapit ang mga awtoridad,
Binaril ni Tommy Lynn Dunmire ang kanyang sarili sa ulo. Dinala siya sa ospital, ngunit binawian din ng buhay. Makalipas ang 2 linggo. Samantala, nakaligtas ang inosenteng babaeng kanyang nasaktan. Si John Nelson McQuillan ay umamin sa kasong pagtulong matapos ang isang marahas na krimen at hinatulan ng 3 taon at 6 na buwan sa federal na kulungan. Ayon sa tiyuhin ni Matthew na si Dan Dunmire, dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang pamilya. Una nilang nawala si Matthew at pagkatapos ay ang kanyang ina, ilang buwan lamang ang pagitan. Ang epekto ng mga pangyayari ay lumawak ng higit pa sa lugar kung saan naganap ang krimen. Ngunit nanatiling nakatuon ang mga taga-usig sa isang layunin, tiyakin na si Chelsea Perkins ay mananagot sa kanyang ginawa. Noong Mayo 2025, wala pang 1 linggo bago tuluyang magsimula ang paglilitis. Nagbago ng estratehiya si Chelsea Perkins. Umamin siya sa kasong second-degree murder at paggamit ng baril sa isang marahas na krimen sa loob ng federal property. Sa ilalim ng plea agreement, inalok siya ng parusang 20 hanggang 25 taon na pagkakakulong. Malayo sa habangbuhay na sentensya na maaari niyang matanggap kung napatunayang guilty sa first-degree murder. Ayon sa kanyang mga abogado, wala silang nais ibigay na pahayag. Kinumpirma naman ng tanggapan ng U.S. Attorney ang kanyang pag-amin. Itinakda ang hatol noong 9 ng September 2025. Naghanda ang mga taga-usig para sa sentencing hearing. Nais nilang ipakita sa hukom na hindi ito isang krimen na dala ng bugso ng damdamin. Hindi ito simpleng epekto ng trauma o PTSD. Hindi ito isang desisyong ginawa ng padalos-dalos. Ito ay paghihiganti, planado, maingat, at malamig ang pagkakagawa. Noong 9 ng September 2025, dumating sa Cleveland ang mga miyembro ng pamilya mula sa magkabilang panig para sa pagdinig sa federal na hukuman. Pinamunuan ang pagdinig ni U.S. District Judge Solomon Oliver Jr. Unang nagsalita ang kapatid ni Chelsea para sa depensa. Ang kapatid ko ay hindi marahas na tao. Malaki ang kanyang puso, aniya. Mabigat ang loob ko ngayon para sa aming pamilya at para sa pamilya ni Matthew. Hindi ito dapat nangyari. Nakatuon ang depensa sa mga pinagdaanan ni Chelsea, mga karanasan ng pang-aabuso, trauma mula sa kanyang serbisyo sa militar, at mahirap na pagkabata. Ayon sa kanila, ang mga ito ang nakaapekto sa kanyang pag-iisip at kilos. Ngunit tumugon ang prosekusyon. Ito ay isang planadong intensyon upang kitilin ang kanyang buhay. Pahayag nila sa korte. Isa-isa nilang inilatag ang ebidensya. Ang mahabang biyahe na may dalang baril, ang pag-book ng Airbnb, ang mga binurang mensahe sa Facebook, ang ginawang sulat, at ang tattoo na ipinagawa kaagad matapos ang insidente. Iginiit ng depensa na ang trauma ang nagtulak sa kanya na mawalan ng kontrol. Pinatunayan ng prosekusyon na planado ang bawat detalye ng ginawa. Sumunod na nagsalita ang pamilya ni Matthew Dunmire. Ayon sa kanyang ama, mabuting tao rin ang anak ko at ngayon ay wala ng ama ang kanyang mga anak. Pinaka-nakakabigat ang naging pahayag ni Dan Dunmire, tiyuhin ni Matthew. Ako ay naglingkod sa Marine Corps at hindi pa ako nakakita ng ganito kasama na tao, anya. Kung may kakayahan ng isang tao na gawin ito, kaya rin niyang gawin ito sa kahit sino. Pagkatapos, si Chelsea Perkins mismo ang humarap sa hukuman. Suot ang kanyang orange na jumpsuit at nakatayo sa harap ng hukom. Buong pananagutan ko ang aking ginawa, anya. Humingi rin siya ng tawad sa pamilya ni Matthew. Naglaan ng oras si Judge Solomon Oliver Jr. bago ibinaba ang kanyang desisyon. Sinabi niyang, ito ang isa sa pinakamahirap na kasong kanyang hinawakan. Sumang-ayon siya sa prosekusyon na ang motibo ay paghihiganti. Ngunit kinilala rin niya na dapat isaalang-alang ang pinagdaanan ni Chelsea sa buong buhay niya. Ayon sa kanya, ang trauma na naranasan ni Chelsea ay nakaapekto sa kanyang sarili,
at naging dahilan ng kanyang mga naging desisyon. Pagkatapos, ibinaba na ang hatol. 270 buwan, katumbas ng 22 at kalahating taon sa federal na kulungan, na may karagdagang 5 taon ng supervised release matapos ang kanyang pagkakakulong. Ang sentensya ay nasa gitna mismo ng plea agreement, hindi ang pinakamababa na 20 taon at hindi rin ang pinakamataas na 25 taon. Ngumiti si Chelsea sa kanyang kapatid sa huling pagkakataon at gumawa ng hugis puso gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, dinala siya ng mga federal marshals palabas ng korte. Ayon kay Dan Ganmeyer sa mga panayam, pagkatapos ng hatol, naniniwala siyang nakalusot pa rin si Chelsea sa mas mabigat na parusa. Sa pagdinig, iniutos ni Judge Oliver na magbayad si Chelsea ng danyo sa pamilya ni Matthew. Ang eksaktong halaga ay itatakda pa. Sa mga paunang utos, pinagbabayad siya ng humigit kumulang $18,000, ngunit humiling ang prosekusyon ng mas mataas na halaga. Ayon sa kanilang kalkulasyon, ang nawalang kita ni Matthew sa hinaharap ay umaabot sa higit $576,000. Halagang sana ay nakatulong sa kanyang 2 anak. Tutol si Chelsea Perkins sa halagang ito. Iginiit ng kanyang mga abogado na naibigay na niya ang bayad para sa libing ni Matthew at nakapagbigay na rin siya para sa pagdalo ng isang miyembro ng pamilya sa kanyang sentencing. Ngunit ayon sa kanila, iba ang usapin ng nawalang kita. Ayon sa isinulat ng kanyang abogado sa mga court filings, ang batas ay nag-aatas na ang halaga ng ibabayad bilang danyos ay dapat tumugma sa aktwal na pagkawala ng biktima, hindi batay sa haka-haka o spekulasyon. Iginiit ni Chelsea na bagaman may full-time na trabaho si Matthew, hindi raw siya kumikita ng malaki. Dahil dito, sinabi ng kanyang panig na dapat ibawas ang mga gastusin sa kanyang pamumuhay sa anumang kalkulasyon ng restitusyon. Tugon naman ng prosekusyon, hindi dapat mapigilan si Chelsea sa pagbabayad sa estate ni Matthew, na kalaunan ay mapupunta sa kanyang mga minor de edad na anak sa pamamagitan ng pag-angkin na wala siyang kita. Sa kabila ng kanyang kakayahang magtrabaho at pagkakaroon ng full-time na hanapbuhay, isang saradong pagdinig ang isinagawa noong Disyembre 2025. Hanggang sa ngayon, hindi pa inihahayag ng hukom ang kanyang desisyon. Ayon sa Financial Litigation Unit ng U.S. Attorney's Office, sa praktikal na pananaw, napakaliit ng posibilidad na mabawi ng buo ang kabayaran. Sa kasalukuyan, si Chelsea Perkins ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa isang federal na bilangguan sa West Virginia. Naghain na rin ang kanyang mga abogado ng mga apela. Ang tattoo na ipinagawa niya ay nananatili pa rin sa kanyang bisig at ang mga ebidensya, ang surveillance footage, GPS data, DNA evidence at ang piking sulat ay nananatiling bahagi ng permanenteng record ng federal na kaso. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.